Ang kawanihan ng pamamahala sa piitan at penolohiya piitan ng munisipalidad ng Guiguinto ay pinamumunuan kasalukuyan ni Jail Senior Inspector Aaron Kevin Arevalo. Municipal Jail Warden na naupo noong Disyembre 1 kung saan mas lalo nitong pinaigting ang 4 na pangunahing serbisyo ng BJMP sa mga PDL. Ito ay ang classification, safekeeping, development at reintegration. Unang 100 araw ng paglilingkod na makatao, matino at matatag. Ating balikan ang ating paglalakbay at ang mga tagumpay na ating nakamit sa loob ng unang 100 araw nating panunungkulan sa Guiguinto Municipal Jail. Isang yugto ng pagbabago at pag-unlad na nagpapakita ng ating dedikasyon at determinasyon sa paglilingkod sa bayan. Sa pagdaan ng bawat araw, nakita natin ang pag-unlad at pagbabago na ating naisakatuparan sa loob ng piitan. Ang bawat hakbang at proyektong ating sinimulan ay nagpapakita ng ating masusing pag-aaral at pagpaplano upang mapabuti ang kalagayan ng ating mga kababayan na nangangailangan ng ating tulong at suporta. Sa loob ng 100 araw na paglilingkod, 2,020 security inspection ang ating nagawa tulad ng banging of grills, checking of padlocks, CCTV monitoring, roving inspection, inspection and maintenance of equipment at iba pa upang mapanatili ang seguridad ng ating piitan at ang mga nakatira rito. Napalawak pa natin ang mga programa ng rehabilitasyon sa loob ng piitan. Ang mga programang ito ay nakatuon sa edukasyon, pagsasanay sa hanap buhay, at pagsasailalim sa counseling, na layong tugunan ang mga PDL sa muling pagbabalik nila sa lipunan. Mayroon tayong kabuuang bilang ng mga mag-aaral ng Alternative Learning System na 23 estudyanteng PDL. 12 rito ay elementarya, 7 naman ang junior high school at 4 na senior high school. Nakapagtapos din tayo ng 7 PDL sa National Certificate to Hilot Wellness ng TESDA at 13 non-NC Manicure Pedicure Skills Training. At sa kasalukuyan, mayroon pa tayong mga mag-aaral sa NC2 Skills Training Housekeeping na nagpapatuloy upang makamit ang kanilang munting pangarap. Nakapagtapos rin tayo ng 9 na PDL sa programang Katatagan, Kalusugan at Damayan sa Komunidad na isang rehabilitation program at psycho-educational modular intervention ng ating ahensya. Hindi lamang sa pag-aaral, ngunit isa din sa mga pangunahing serbisyong handog ng piitang ito ang kanilang pangkabuhayan tulad na lamang ng dishwashing at doormat making. 74 sa mga PDL natin ang benepisyaryo nito. Isa sa pinaka-importante ay ang pagpapatibay nating jail officer sa pananampalataya ng ating mga PDL. Nagsasagawa tayo ng 4 hanggang 5 panalangin sa araw-araw tulad ng panalangin sa umaga, Bible study at iba pa. Iba't ibang pastor at pari ang ating pinahihintulutan upang makapagbigay ng serbisyong pananampalataya sa mga PDL lingguhan. Sa dako ng serbisyong paralegal, oras-oras at araw-araw ang pakikipagkoordinasyon ng ating paralegal officers sa mga korte upang mapanatili ang mabilis na proseso ng kaso ng ating mga PDL at upang mapababa ang congestion rate sa ating piitan. Sa kasalukuyan, sa loob ng 100 araw, 100% bilang ng ating mga PDL ang nagbenepisyo sa serbisyong telehearing at 10% bilang naman sa escorted court hearing. Nakapagsagawa rin tayo ng drug dependency examination sa 15 PDL sa tulong ng Rural Health Unit ng Guiguinto. Nagkaroon rin ng 9 na legal consultation ang iba't ibang abogado at hukom sa loob ng 100 araw. Dahil sa mga serbisyong ito, nakapagtala tayo ng 48 release sa loob ng 100 araw. Ang mga PDL na ito ay nakatanggap rin ng serbisyong aftercare program sa pakikipag-ugnayan natin sa MSWDO ng LGU Guiguinto kung saan sila ay nakatanggap ng local employment or cash assistance at iba pa.
Pagdating naman sa usaping pangkalusugan, patuloy ang ating mga nurses sa pagsasagawa ng daily health monitoring, consultation at distribution of vitamins sa ating mga PDL. Nagkaroon rin tayo ng dental check-up noong Pebrero sa tulong ng ating Regional Chief Health Section kung saan 17 na PDL ang nagbenepisyo sa serbisyong ito. Nagkaroon din ng information drive sa pagdiriwang ng Dental Health Month sa pamumuno ni na Dr. Josephine D. L. Ramos at Dr. Socorro Pical Ortiz. Bukod sa pagtugon sa rehabilitasyon, sinimulan din natin ang pagpapabuti ng infrastruktura sa piitang ito. Kasama rito ang pagsasaayos ng mga dormitories, kitchen, pag-upgrade ng mga sistema ng seguridad, at pagpapaayos ng visitation area, child-friendly at lactation area. Pati ang pagkakaroon ng conjugal room para sa ating mga PDL na lahat ay layong lumikha ng mas ligtas at makataong kapaligiran para sa kawani at mga PDL. Bukod dito, nagsimula rin tayo ng ilang mga programa ng pakikipag-ugnayan sa komunidad na layong palakasin ang positibong ugnayan sa pagitan ng ating pasilidad at ang nasasakupang komunidad. Kasama na rito ang pagsisimula ng Lingap Aral para Iguhit ang Bukas or LAPIS program na naglalayong magbigay ng suporta at oportunidad para sa mga anak ng ating mga PDL sa elementarya na hindi lamang naglalayong magbigay ng edukasyonal na suporta sa kanilang pag-aaral, kundi pati na rin ang pagpapalakas ng kanilang moral at emosyonal na pag-unlad. Patuloy pa rin ang ating cleanup drive, waterways, coastal cleanup at tree planting program upang matugunan natin ang serbisyong kailangan ng ating kapaligiran at ang ating komunidad. Nakipagtulungan din tayo sa DILG Giginto upang lubusan pang makilala ang ating ahensya sa pamamagitan ng information drive during the DILG Circular 2023-116 or coaching on the critical steps for the first 100 days of newly elected barangay and SK officials, kung saan 15 barangay ang ating nabigyang impormasyon patungkol sa kung ano, sino at paano ang mga serbisyo ng BJMP. Ang ating mga kasamahan sa piitang ito ay atin ding binibigyang halaga at importansya upang mapanatili ang kanilang mataas na moral. Isa ito sa mga paraan upang mapanatili natin ang kanilang matatag at may integridad na serbisyong tapat para sa ikauunlad ng bawat isa at mapanatili ang seguridad ng ating piitan. Nagkaroon tayo ng iba't ibang learning and development activities sa ating mga kasamahan tulad na lamang ng regular gun safety awareness activity, firearm proficiency activity, fire safety, SOGI seminar at iba't ibang seminars at trainings upang mapanatili natin ang kanilang kakayahan sa bawat sitwasyon. Nakapagsagawa rin tayo ng 14 na personal information and education, policy awareness discussion at trunks inspection sa ating mga kasamahan para sa kanilang patuloy na pagkatuto at pagpapatibay ng kanilang kaalaman sa mga polisiya ng ating kawanihan at upang maipalaganap sa kanila ang katikasan at katatagan. Patuloy din ang ating pagsusumikap at determinasyon na mapanatili at mapalakas ang seguridad at kaayusan sa Giginto Municipal Jail. Hindi tayo nagpapabaya sa ating tungkulin na tiyakin na ang bawat bilangguan ay ligtas at maayos. Sa loob ng 100 araw ng ating panunungkulan, matagumpay tayong nakapagkandak ng kabuuang 500 regular na Greyhound operations. Sa pamamagitan nito, masisiguro natin na walang banta o paglabag sa mga patakaran sa loob ng mga selda.
Sa karagdagang hakbang, patuloy tayong nakikipag-ugnayan sa Bureau of Fire Protection Giginto Municipal Fire Station upang higit pang palakasin ang ating pagsasagawa ng Greyhound sa mga posibleng puwang sa piitan. Nakiisa sila sa 3 Joint Greyhound Operations. Ang koordinasyong ito ay nagbibigay sa atin ng dagdag na kakayahan upang matiyak na walang mapanganib na mga kagamitan o materyales na maaaring maging sanhi ng sakuna sa loob ng bilangguan. Hindi lamang lokal na ahensya ang ating nakasama, kundi pati na rin ang mga kinatawan mula sa Regional Office 3 kasama ang mga tauhan ng PIDEA Bulacan at Clark Airport Interdiction Unit. 2 beses silang nakipagkandak sa atin ng Joint Greyhound Operations. Ang kanilang pagbisita ay nagpapalakas sa ating pagsisikap na labanan ang anumang uri ng kontrabando na maaaring pumasok sa piitan. Sa kanilang tulong at suporta, mas naging epektibo ang ating mga hakbang upang mapanatili ang katiwasayan at katahimikan sa loob ng Giginto Municipal Jail. Upang mapanatili ang pagiging aktibo at alerto ng ating mga kasamahan, 4 na beses sa isang buwan tayo nagsasagawa ng simulation ng mga operational plans kung saan 12 na OPLANs ang ating naensayo sa loob ng 100 araw. Tulad na lamang ng OPLAN Baha, OPLAN Sunog, OPLAN Lindol at marami pang iba. Dahil sa maayos at tapat na serbisyo ng bawat isa, iba't ibang parangal at medalya ang ating natanggap sa loob ng 100 araw nating paglilingkod sa piitang ito. Commendation letters for 100% safe and secure jail facility, medalya ng kasanayan at medalya ng pangkomunidad at iba pa. Ilan lamang ito sa recognition na ating natanggap sa loob ng 100 araw. Nakatanggap rin ng serbisyong pangkalusugan ng ating mga kasamahan sa pamamagitan ng daily health monitoring, consultation at distribution of vitamins. Tayo ay nakiisa rin sa annual medical examination at physical agility test upang mapanatili ang kalusugan at kalakasan ng bawat isa. Ang parehong kawani at PDL ng ating pong jail unit ay nagkaroon ng konting salo-salo upang ipagdiwang ang Kapaskuhan sa piitan. Sa araw ng Pasko at Bagong Taon, binuksan rin natin ang ating visitation para bigyang pagkakataon ng ating mga PDL na makita at makasama nila ang kanilang mahal sa buhay. Sa loob ng 100 araw, 100% din po ang negative results sa drug testing, both personnel and PDL. Sa kasalukuyan, patuloy ang ating mga aktibidad mapaloob ng piitan o pangkomunidad kaugnay sa National Women's Month celebration. Habang ipinagdiriwang natin ang ating mga tagumpay sa nakalipas na 100 araw, lubos akong nagpapasalamat sa dedikasyon at sipag ng buong kawani ng Giginto Municipal Jail. Bagaman nakamit natin ang malaking progreso, ang ating paglalakbay ay hindi pa tapos. Sama-sama at patuloy tayong magtutulungan upang maabot ang kahusayan sa ating misyon na palakasin ang rehabilitasyon, mapanatili ang seguridad at maglingkod sa ating komunidad ng may integridad. Kami, ang Giginto Municipal Jail.